Good day mga kababayan, sisimulan na po natin ngayong taon ang pag-explore sa iba't ibang lugar katulad po ng ating mga sitio at barabarangay na sakop po ng Basay. So nandito po tayo ngayon sa isang lugar na kung saan hindi mo natin pangangalanan at syempre sa lahat ng mga taga rito, asahan nyo po na makikita ang inyong mga tahanan at ang inyong pamayanan kung gaano nga ba kaganda ang lugar na pinakakauna-unahan nating i-explore ngayong araw. So tara na, samahan nyo ako at panuorin kung gaano nga ba kaganda ang kanilang lugar dito. Tuwing piyesta sa iba't ibang lugar na ating mga pinupuntahan, tuwing piyesta ay ginaganap po ang misa sa kanilang mga simbahan, no? Sa kanilang mga kapilya na tinatayo ng iba't ibang sitio or barangay na pinupuntahan natin. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung kanilang kapilya o simbahan dito sa sitio ito na atin itutuklasin ngayong araw. Ano nga ba kaganda yung kanilang kapilya na kung saan dinadayo din po ito at pinupuntahan ng ating pari sa lungsod ng Pasay. So ito po yung kanilang kapilya, no, sa ngayon. So makikita nyo po ngayon sarado dahil syempre iniiwasan po dyan yung pagpasok ng iba't ibang hayop na kung saan pwedeng dumumi sa loob. So kung titingnan nyo po, yung kanilang simbahan ay konkreto, maganda ang daanan at kung makikita nyo po, maganda, no? So hindi man siya katulad ng iba na nakatiles yung kanilang mga flooring, pero masasabi natin na presentable at kung sakaling mayroon karoon ng event dito sa lugar na to, magiging maayos dahil medyo maaliwalas at maluwag yung kanilang simbahan. Yan naman natin yung pinaka-hallway po nila. Yung una-una yung pagpasok dito sa sitio na ito na atin tinuklas ngayong araw, ito po yung bungad sa kanilang sitio. Kung makikita nyo po, talagang hindi ganun kalakihan ng kalsada pero konkreto. Pagdating ng maulan, kung sakaling man na masama ang panahon, maganda po yung inyong lalakaran. Hindi kagaya ng iba na talagang hindi pa sila konkreto na katulad dito sa kanila na sementado. Alright? So tara, samahan nyo akong pasukin natin at tingnan nga natin kung gaano nga ba karami ang bahay dito sa sitio na ito na atin tinuklas ngayong araw. So kung makikita natin yung pinakamagandang mga bahay dito dahil yari po siya. Sa mga sinauna pa nating paggawa ng bahay, yari po sa kahoy. No, kung saan sa Maynila, bihirang-bihira mo na makikita yung mga ganitong klaseng uri ng bahay. So dito dahil sa probinsya tayo, at the same time, marami pong kahoy dito sa lugar natin. Kaya naman, halos karamihan ng kanilang mga bahay dito. Although meron din tayo nakikita ng mga konkretong bahay, pero kadalasan at karamihan, no, nakikita natin, iyari po sa kahoy. Ngayon ipapakita ko naman po sa inyo yung Sitio Biga Elementary School na kung saan ito po yung kanilang eskwelahan. Pero sa pagkakataon na to, hindi po tayo makakapasok dahil kasalukuyan po nagkaklase pa yung ating mga teacher sa loob. So hanggang dito lang po tayo sa gate at ipapakita ko po sa inyo kung gaano ba kaganda yung eskwelahan ng elementary dito po sa Sitio Biga. So yung dinadaanan po natin ngayon kahit papano isementado. So malaking tulong at maganda sa ating mga kababayan, especially yung ating mga kabataan na nag-aaral po dito sa Biga Elementary School kasi maganda po yung kanilang kalsada, simentado na. At dito naman po sa kanilang eskwelahan, hindi man siya konkreto yung kanilang pader na nagsisilbing gabay para hindi tumakas o magkating yung ating mga estudyante. So ano lang to, yero yung kanilang gate, kanilang pader, no? At doon sa kabila naman ay lasa, ang tawag doon, kawayan na lasa, no? Sana mabigyan ng pagkakataon yung Biga Elementary School na mabigyan man lang ng proyekto yung kanilang eskwelahan dito na magkaroon ng konkretong pader para na rin sa safety and security sa ating mga anak, sa ating mga kabataan na nag-aaral po dito, no? So pasensya na mga kababayan, hindi po talaga tayo makakapasok. Especially kailangan talaga ng may interact po sa natin yung kanilang pag-aaral ngayong araw, no? So hanggang dito lang tayo sa gate para na rin na magbigay tayo ng galang sa ating mga minamahal na guro. Siyempre talagang matitingin na sa atin yung mga kabataan na nag-aaral dito kapag pumasok tayo sa loob.
So ngayon hanggang dito lang tayo sa gate. Kung makikita nyo naman, napakaganda po ng kanilang eskwelahan. At yung playground nila okay din. So at yung daanan po nila dito papasok papunta sa kanilang mga room ay sementado din. So pinaka naobserbahan lang po natin dito, may gate din, okay din. Pero yung kanila pong pader ay yero. Sana mabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng pader na konkreto, no, para sa safety and security sa ating mga kabataang estudyante dito. So ngayon mga kababayan, ipapakita ko po sa inyo yung kanilang plaza. Gano'n nga ba kaganda yung plaza dito sa sitio na ating tinuklas ngayong araw. So ngayon ipapakita ko sa inyo, itong daanan na to, konkreto to. So pag during fiesta sa lugar na to mga kababayan, inapupuno ito ng tao pababa dahil nandito sa baba yung plaza nila. Tuklasin natin yung kanilang plaza kung gaano nga ba kaganda. Ito ba ay cover na ba siya? Covered court na ba siya? Or wala pa itong bubong? So, tara! Nandito tayo ngayon sa plaza ng Sitio Biga, Barangay Mabini, na kung saan ito po yung kanilang plaza. So hindi man siya kagandahan katulad ng ating mga napuntahan itong mga nagdaang fiesta at lahat ng mga pinuntahan nating lugar na na-cover during fiesta at iba't ibang klaseng event. So yung plaza po nila dito walang bubong. Kung makikita niyo po, so pagdating ng ulan, siguradong mababasa o pwedeng maitigil ang event na kung anuman ang magaganap sa lugar na ito. So pinaka-the best kadalasan na ginagawa ng ating mga kababayan dito bago dumating ang event, naglalagay po sila ng improvised tulda na pwedeng silungan ng lahat ng pupunta sa event para hindi mabasa kung sakali man na magkaroon ng ulan. So ito po ang makikita natin mga kababayan. Sa lahat ng makakapanood ng ating video na to, kung mayroon man kayong proyekto na pwedeng maipatayo, pwede nyo po ditong i-project, no? Dito sa Sitio Biga, sa Barangay Mabini mga kababayan, na malagyan man lang ng bubong yung kanilang plaza. Nang sa ganon, ang ating mga kabataan kapag naglaro, kung sakali man na umulan, so magtutuloy-tuloy at magiging maayos kung sakaling may bubong yung kanilang plaza. So yun lang mga kababayan, sa lahat ng ating mga kababayan na nanonood ngayon sa video natin ito, sana mabigyan natin sila ng pagkakataon o magbigyan ng proyekto yung Sitio Biga na sana magkaroon ng bubong yung kanilang plaza. Napakalaking tulong po yan sa ating mga kababayan na dito naninirahan at the same time yung ating mga kabataan na gumagamit araw-araw ng kanilang plaza. Yung ating cameraman ngayon, si Rizal Vlog, Team Rizal Vlog TV. Ayan. So tutuklasin natin yun dito sa may bandang baba kung ano nga bang klase. Kasi kung minsan meron tayong narinig dito sa kwento mga kababayan sa Sitio Biga na kung nagkakaroon ng bagyo, umaapaw yung kanilang tubig dito sa plaza. So titingnan natin yung ilog nila kung anong klase nga ba at anong pwedeng magawa ng proyekto ang pamahalaang lungsod ng Basay para kahit papaano maibsan kung sakali man dumarating ang kalamidad dito sa kanilang lugar. Alright, tara, pasukin natin. Ayun mga kababayan, so ngayon ipapakita ko po sa inyo kung gaano nga ba kalaki ang ilog na nakakasakop o dumadaan dito sa Sitio Biga. Kung makikita nyo po mga kababayan, ito yung daanan. No? Kung kapansin-pansin na mayroon siyang daanan pababa, no? At ito dito dumadaan yung ating mga kababayan na pwedeng gumamit o posibleng gumamit ng tubig na nanggagaling dito sa ilog. No? Hindi kagaya sa Maynila na ang ilog sa Maynila ay hindi na nagagamit. No? Kumbaga, napakadumi dahil doon nagtatapon at minsan doon kadalasan dumadaan yung mga dumi din ng tao. So dito mga kababayan, yung ilog nila dito is malinis. Kung papansinin nyo, meron nga tayong mga kababayan dito na naglalaba ngayon, no? Dito sa mismong ilog nila. So ibig sabihin, malaking tulong yung tubig na dumadaloy dito sa ilog ng Sitio Biga dahil hindi mo na kailangang mag-igib sa balon or magbumba sa kanilang deep well. Meron dito nga ilog na napakagandang liguan dahil bukod sa malinis ay malinaw po yung tubig. Umaapaw daw po yung ilog na to at pupunta dito sa mga kabahayan. Imagine kung gaano siya kalalim. Tapos bigla siyang aapaw dito. So napakataas ng tubig. Kung sakali man na may mangyaring kalamidad, no, yun yung iniiwasan at napakadelikado para sa ating mga kababayan na nakatira dito na malapit sa ilog na ito. So ngayon mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Sitio Biga. So makakausap po natin ang nag-iisang butihing kagawad na si Ma'am Ersa Haddock Bunyola at sitio captain din po siya dito sa Sitio Biga. Ngayon, bibigyan po natin siya ng katanungan, no? Kung sa palagay niya ba, ano ba ang pinakamagandang pwedeng maipatayo ang local government ng Basay at the same time national na pwedeng makatulong at posibleng malaking maitutulong sa ating mga kababayan dito sa Sitio Biga. So, Ma'am Ersa. Siyahan ko nga karuyag nga matagamdaman hit mga tao, number 1, magkamay-ada kami hin covered court hit among baryo. Tapos ikaduha, karuyag ko gyap nga mamay-ada evacuation center
it amon baryo kay apektado kami hin baha. Ikatulo, karuyag ko nga kada pamilya magkaada hin CR. So yun lang po ma'am, wala na iba, baka may dadagdag pa po kayo. May ada pa ngayon it amon eskwelahan ginpipinarik na. Siyempre bangin nababara kagyap ako bangin pag abutit panahon nga pati eskwelahan mahiupod. So ayun mga kababayan, no, lahat po ng sinabi ni Kagawad Ersa ay hindi po para sa kanya, para po sa lahat ng ating mga kababayan na naninirahan po dito sa Sitio Biga. Isa po yung kahilingan sa ating gobyerno o local government na Masay na magkaroon man lang ng proyekto dito sa kanilang sitio. Iyon naman po ay makakatulong sa lahat po ng mga nakatira dito. So sana mabigyan po sila ng proyekto. At ita-priority natin syempre yung CR, sinabi ni ma'am, especially evacuation dahil po ayon sa research natin na ang Sitio Biga daw po ay kapag may kalamidad, umaapaw yung kanilang tubig sa ilog papunta dito sa kabahayan. So malaking tulong po yung sinasabi ni ma'am na evacuation center. At the same time, syempre, yung eskwelahan, ang sinasabi ni ma'am, nagpaparik. Tama po ma'am, no? So yun, sana po mabigyan din po para sa safety and security ng ating mga kabataang nag-aaral. Alright. So maraming salamat po ma'am Ersa sa inyong time po ngayon at mabuhay Sitio Biga.